Magandang umaga mga ka-farmers. Narito yung topic natin ngayong araw, kung paano natin abunuhan yung kalamansi. Kung paano namumunga na ito mga ka-farmers. Kaso lang medyo maliliit pa. Para mabilis siyang lumaki, kailangan apply natin ito ng abono. Yung gagamitan nito mga ka-farmers ay ito yung complete 14-14 fertilizer. A-apply natin to. Ito, nalinis na natin yung paligid. Wala nang damo. Para a-apply natin to ng abono. Para hindi kainin ng damo yung abono. Ito mga ka-farmers, oh. Mga isang buwan pa ito siguro ma-harvest na ito. Daming bunga, isang puno lang to. Siguro mahigit 1,000 yung bunga niya. Ayan mga ka-farmers. Sa yung tinuturo ko nito kung paano mag-abono ng complete. Pasabog lang mga ka-farmers yung gamitin nito. Lalagyan natin ito mga ka-farmers ng mga 4 na dakot. Ganito lang yan mga ka-farmers, oh. Ganyan. Sabog lang natin. Ganyan. Ganyan lang mga ka-farmers, oh. Ganito mga ka-farmers, ganyan. Ilayo-layo natin sa puno niya. Kasi yung ugat niya dito sa malayo. Ganyan mga ka-farmers. Ganyan. Isang dakot pa mga ka-farmers. Ganyan. Yan mga ka-farmers, after natin masabugan yan ng abono mga ka-farmers, didiligan natin yun mamaya, isprayan natin ng hose. Medyo mainit kasi yung panahon ngayon, yung araw. Dahil nga sa epekto ng El Nino mga ka-farmers, walang ulan dito sa amin, kaya magsasacrifice tayo magdilig. Minsan may pamamaraan din mga ka-farmers na pwede natin idilig yung abono kung lalo ganitong tag-init, para mabilis siyang makain ng ating time na kalamansi. Ayan mga ka-farmers, oh. Malapit nang ma-harvest yung kalamansi natin. Sana tumaas na yung presyo ng kalamansi para makabili ulit tayo ng panibagong abono. Balakatin pabungahin ulit ito pag na-harvest na siya. Pero ito mga ka-farmers, oh, may mga paunti-unti mga bulaklak. Medyo kasi hindi mayabong yung dahon nito na tinamaan ito ng grabe init. Ayan. Mamaya konti didiligatin to palibot, babasahin natin ng hose yan para matunaw yung abono. Yan mga ka-farmers, sa mga subscriber ko dyan, maraming salamat sa pag-subscribe nyo sa akin. Sana huwag kayong magsawa mag-subscribe sa akin at sumuporta sa aking channel upang lagi kayong updated sa aking mga susunod pang video. Sa mga hindi pa subscribe sa akin dyan, sana mag-subscribe na sana kayo sa akin, sa aking YouTube channel, yung Risa Mojo Saklit Vlog. Pasensya na kayo mga ka-farmers kung medyo matigas tayo mag-Tagalog, kasi yung natin lingwahe kuyunin, Bicol hap, kaya medyo hirap tayo sa magsalita ng Tagalog. Yung may tigas, may ayan mga ka-farmers, awan ng Diyos. Ito malaki na yung bunga ng kalamansi, ready to harvest na ito. Mga hintay na kayo mga more or less 2 linggo o 1 buwan. Kaya sa ganitong mga buwan mga ka-farmers,
medyo maganda yung presyo ng kalamansi kasi paubos na ngayon yung mga kalamansi. Kasi ito marketed to, parang nakadepende ito kung paano pabungahin pamagitan ng pag-a-apply natin ng abono. Kasi ito sinabukan namin yung abono mga December. Yan, namulaklak siya. Yan ang epekto ng sinabog namin na abono. Daming bunga niya. Pero dapat pag nagsabog tayo ng abono, kailangan mababasa kaagad yung abono. Dapat may ulan o di kaya patubigan natin para matutunaw siya, makakain ng tanim. Kasi kung yung tendency niyan, kung lalagay ka ng abono mga farmers na hindi mababasa yung abono at hindi ulanin, useless din po yung lagay natin abono, parang nagtapon lang tayo ng pera. Kaya make sure natin na mababasa yung abono. Kung sakali man na walang ulan, sacrifice natin na diligan kahit medyo mapagod. At least epekto yung ina-apply natin abono sa ating tanim. Kaya mga farmers, sa pagkakalamansi medyo magastos din talaga. Pero okay lang, kahit magastos ka, nakikita mo rin naman yung resulta niya, maganda. Ayun mga farmers, talagang hindi makakabawi ka rin. Dito dapat sa kalamansi, sa time na kalamansi, kailangan talaga every month magtatapon ka ng abono para continuous yung kanya, yung production ng kalamansi mo. Katulad dito mga farmers, punta natin itong isang puno. Ito mga farmers, oh. Ito yung bunga niya, marami na. Ito mga 1 month to pwede na harvest to. Pero kung tutuusin, pwede na ito kasi parang may katas na ito. Ayan, hanggang namumunga siya mga farmers, ito namumulaklak na naman siya. Ayan, saka ang dami niyang bulaklak, oh. Ayan, continuous talaga yung kanya. Harvest ka dito ng halos every month. Ayan, pero nakadepende yun mga farmers kung papakainin natin siya ng abono. Ayan, kasi base sa aking obserbasyon sa kalamansi, market kalamansi, ganun yun. Kung di mo papakainin siya, bigyan ng abono, medyo mahina rin siya. Pero bawi ka rin pag ganun. Yung pag nalagyan mo ng abono, talagang pakitaan ka rin na maraming bulaklak at saka maraming bunga. Ayan mga farmers, oh. Kaya sa kalamansi, kinakailangan talaga yung tamang pag-aabono. Yung susundin mo talaga yung kanya, yung pangangailangan ng tanim. Para kung hindi mo siya bibigyan ng pangangailangan niya, hindi rin siya bibigyan ng maraming bunga. Katulad nito mga farmers, every monthly tapon nito ng abono. Pero sa sunod kong apply ng abono ito mga farmers, medyo urea muna yung gamitin ko. Kung walang urea, yung 1620, medyo i-condition ko muna yung kanya, yung dahon. Parang nahirap siya kasi sa bunga, oh. Daming bunga. Kailangan i-condition mo natin yung dahon niya para sa next ating papabunga medyo mayabong siya, hindi siya hirap. Ganito na lang mga farmers yung aking vlog. Sana sa susunod kong vlog, sa mga subscriber ko dyan, manood kayo at huwag kayong magsawang manood at sumuporta sa akin. Marami pa akong mga tutorial about sa kalamansi na aking babahagi dito sa aking YouTube channel.
na ayon sa aking kaalaman. Pero mga ka-farmers, hindi ako expert na sa ganun. Yung ayon lang sa aking nalalaman at mga experience sa about sa kalamansi. Ayan mga ka-farmers. Thank you for watching dyan mga ka-farmers. Shout out sa lahat ng subscriber ko. God bless you all mga ka-farmers. Sa mga viewers ko dyan, shout out lahat nanonood. Shout out pala dyan sa classmate ko kay Tribong ko yun yung vlog, kay Benny Mahala at saka kay Benji Rodriguez vlog. Shout out ng mga nanonood sa akin sa aking video na ito, sa aking vlog. Shout out sa Karamay Farmers Farm, yung asosasyon namin Karamay. Shout out lahat ng member dyan. Shout out. Thank you for watching. Sa susunod kong uling vlog. Bye bye. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo lagi ng aking vlog.